The Boss Husband. Credit to the author. 1176-83. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Tumango si Eunice sa pagkalito at ngumiti ng nakakahiya. Naramdaman niya na wala rito si Holland at ang kanyang anak para sa isang magandang pagbisita, kaya walang magawa siyang tumingin sa loob ng bahay. Binibini, si President Son at ang kanyang anak mula sa Bain Ian Department Store, nandito sila para sa iyo, at ayaw nilang pumasok. Si Marian ay nabigla, ngunit pagkatapos marinig iyon ay agad siyang tumalikod at sinabi sa malamig na paraan, hayaan mo na sila, wala akong sasabihin sa kanila. Gayunpaman, nagulat si Rebecca at nagtanong, Presidente Son ba ito? Inay, kilala mo ba siya? Tanong ni Justin, habang nalilitong tumingin si Marian. Inayos ni Rebecca ang sarili at sinulyapan si Marian na may hindi magandang ekspresyon, paano mo makikitungo ng ganito ang mga bisita? Siyempre kilala ko si President Son, mahigit 10 taon na tayong magkaibigan. Nagmamadaling pumunta si Rebecca sa pinto habang nagsasalita. Si Holland at ang kanyang anak ay natarante nang makita nila si Rebecca na nagpapakita. Madam Garrison, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Holland, habang siya ay naging palakaibigan. Lumapit si Rebecca na nakangiti at nakipagkamay kay Holland, bakit hindi? Kasalukuyan akong naninirahan dito kasama ang aking anak na lalaki at mga manugang. Nagkatinginan si Holland at ang kanyang anak na may pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Pagkatapos ay lumabas sina Justin at Marian sa bahay. May ilang iniisip si Justin sa kanyang isipan at naramdaman niyang may masamang mangyayari. Tila lumalala ang pangyayaring ito tungkol sa Bain Ian. Si Marian sa kabilang banda ay may hindi magandang ekspresyon at kinagat ang kanyang mga labi. Siya ay sinadya upang makipagkita sa kanilang dalawa, ngunit nag-aalangan dahil pakiramdam niya ay magiging komplikado ang mga bagay. Sa gulat ni Holland, tinuro niya si Marian na nanginginig ang mga kamay nang makita niya ito at si Justin na naglalakad palabas. Madam Garrison, sinasabi mo ba na si President Lysander ng Yellow International ang manugang mo? Tumango si Rebecca, tama. President Son, mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng ating Marian? Misunderstanding. Humph. Ngumisi si Holland. Mukhang galit na galit siya habang umubo ng malakas. Mabilis na tinulungan ng kanyang anak ang kanyang ama na ang mga mata ay namumula sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang likod, pare, huminahon ka. Sinabi ko sa iyo na huwag pumunta dito, ang iyong kalusugan. Ayos lang, itinulak ni Holland ang mga kamay ng kanyang anak, namumula ang kanyang mukha na may pamumutla sa ilalim ng kanyang balat. Madam Garrison, hindi ko alam na si President Lysander ang iyong manugang. Dahil alam ko na ito ngayon, kaya sa palagay ko mas madaling pag-usapan ang ilang bagay. Isang nagbabantang tingin ang sumilay sa mga mata ni Marian, alam niya kung ano ang sasabihin nito at mabilis na sumabad, President Son. Iginagalang kita bilang isang elder sa industriya ng negosyo. Pag-usapan natin ang tungkol sa trabaho sa opisina, ito ang bahay ko at ayokong i-drag mo ito sa aking pamilya. Ngumisi si Holland, President Lysander, Marian, alam mo pa rin na ako ang iyong nakatatanda ha. Nasa hustong gulang na ako para maging lolo mo at ito ang uri ng paggalang na ibinibigay mo sa akin. Working fair and square. Haha, lahat ng mga kasuklam-suklam na aksyon na ito ay ginawa mo sa likod ko at hinihiling mo sa akin na gawin ang mga bagay ng patas. Ako mismo ang pumunta doon at buong araw kang nasa meeting. Nasaksihan ng Holland na galit, ang mukha ni Rebecca ay naging malungkot habang nakatingin kay Marian. Marian, ano ba talaga ang nangyari? Bakit mo ginawa itong galit kay President Son? Inay, ito ay may kaugnayan sa kumpanya. Nagpadala ako ng isang tao upang ayusin ito. Magtiwala ka lang sa akin at huwag kang mag-abala tungkol dito, sinubukan ni Marian ang kanyang makakaya upang mapangiti. Bumantong hininga si Rebecca, alam kong tungkol ito sa kumpanya, ngunit may kaugnayan ito kay President Son at hindi ko pa siya nakitang galit na galit, hindi ko kayang umiwas dito.
Ina, ano ang ugnayan ni Pangulong Son sa inyo? Tanong ni Justin. Shish, ano ang ibig mong sabihin dyan? Magkaibigan kami ni President Son sa kabila ng pagkakaiba-iba ng edad at ilang dekada na kaming magkakilala. Malaki rin ang koneksyon niya sa Charity Foundation ng ina, sabi ni Rebecca, noong mga araw noong una kong itinayo ang Charity Foundation para sa tahanan ng mga matatanda, kulang kami ng pondo, mapagkukunan, at lakas ng tao. Pera at mapagkukunan sa amin, tinulungan din niya kaming makahanap ng mga kasosyo. Masasabing higit sa 50 mga organisasyong pangkawanggawa sa Stonegate ang may kaugnayan sa kanya ilang taon na ang nakalipas, ang kita ng Bain Ian Department Store ay hindi nabawasan kahit na wala siyang sariling bahay at naninirahan sa isang bahay na pangkomersyo at isang magandang bagay sa kanya galit, ngunit ngayon ay sumugod siya sa aming bahay na galit na nagsasabi na pinaglalaroan siya ni Marian. Paano ako makakaiwas dito? Anong kinalaman ni Mama? Idinagdag niya, maraming taon na kaming magkaibigan ni President Son. Si Justin, na nagtataka, ay muling tumingin kay Holland, ang matandang ito ay nakasuot ng simple at lumang sportswear, ang kanyang sapatos ay gawa sa mapurol na katad. Kumunat ang kanyang noo na nagpapahiwatig na marami na siyang pinagdaanan sa buhay at hindi siya mukhang presidente ng isang kumpanya, kahit man lang ay hindi katulad ng isang matandang negosyante sa Stonegate sa loob ng ilang dekada. Walang kwenta ang isang tao na gumawa ng kabutihan sa isang araw o dalawa, isang taon o higit pa. Ang mahalaga ay ang tao ay gumagawa ng kawanggawa at kabutihan sa buong buhay niya nang walang pawis. Ang taong tulad nito ay itinuring na iginagalang, hindi nakakagulat na masaya si Rebecca na makita siyang dumarating. Kinawian ni Holland ang kanyang mga kamay at sinabing, Madam Garrison, huwag mong gawing napakaganda. Hindi ko pa rin hinahangad ang mga reputasyon na ito ang dapat kong gawin dahil hindi ako makapagpasok ng pera sa aking kabaong. Nandito ako ngayon para maghanap ng hustisya at sana kay Lysander Roshi, si Presidente Lysander ay makapag-sorry at makabawi sa kanyang ginawa, para malinisan ang pangalan ng matandang ito. Patuloy na hinahawakan ni Marian ang kanyang walang ekspresyon na mukha, nagkukunwaring kamangmangan. Nakita ni Rebecca ang kanyang ekspresyon at inis na inis, Marian, anong nangyari? Sabihin mo sa nanay mo. Napalingon si Marian, wala akong masabi. Ikaw. Namutla ang mukha ni Rebecca, ano ang ugali na ito? Tinatanong ka ng mga matatanda at ito ang makukuha namin. Ina, huminahon ka, dapat may dahilan si Marian, pinagpapawisan si Justin sa takot habang hawak niya ang balikat ng kanyang ina sa pagtatangkang aliwin siya. Mga dahilan. Wala akong makita, tumalikod si Rebecca at tinanong ang anak ni Holland, Paeng, masama ang pakiramdam ng ama mo, sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari. Tumingin si Paeng kay Maria na may masalimuot na ekspresyon, nagpatuloy lang siya sa pagsasalita pagkatapos makitang tumango ang kanyang ama, Madam Garrison, ganito po. Gustong kunin ng Yellow International ang aming Bain Ian Department Store ngunit pinilit ng aking ama na huwag itong ibenta. Noong nakaraang linggo, nag-broadcast ang TV station ng isang video clip tungkol sa isang mamamahayag na nag-iimbestiga sa aming tindahan at nakahanap ng mga peking produkto araw-araw. Kahit na inuulit nila ang aming mga produkto sa abot kaya. Abide by our original products, kaya sikat tayo nitong balitang ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng ating mga stock at grabe ang hirap natin sa cash flow, pati mga bangko ay hinahabol tayo sa pagbabayad ng utang. Ang ekspresyon ni Marian ay tila malamig na parang yelo, ang kanyang kutis ay lumabo hindi katulad sa panahon ng almusal, at parang nakatingin siya sa isang grupo ng mga mahihinang nilalang sa ibabaw ng glacier, sinabi niya sa isang masungit na tono, kung mayroon kang ebidensya, huwag mag-atubiling idmanda ako sa korte, kung hindi, mangyaring umalis. Ebidensya. Haha, natatawang galit si Holland, hanggat may utak ang tao, mahuhulaan nila kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Ano na ngayon Marian? Noong nakaraang taon ay inubos mo ang kalahati ng mga ari-arian ng Moon family sa iyong mga panlilinlang at sa taong ito ay gusto mo rin ang akin. Kung gusto mo talagang puntiryahin ang aking maliit na kumpanya pagkatapos ay kausapin mo ako ng diretso. Ang paggamit ng kasuklam-suklam na pag-aari ko. Hindi nakatiis na marinig ni Rebecca ang lahat ng ito, President Son, please calm down. Magtanong muna ako, baka hindi ito kamag-anak ng aking manugang.
Madam Garrison, alam kong mabait kang tao, ngunit paano ka napunta sa ganito kabagsik na manugang na tulad nito? Alam mo ba na para siyang makamandag na alakdan sa industriya ng negosyo natin sa Stonegate? Siya ang pumalit sa iba't ibang kumpanya kahit gaano kalaki bawat taon at lahat ay natatakot sa kanya. Nag-aalalang sabi ni Holland. Si Rebecca ay nanginginig at pilit na ngumiti. Pagkatapos ay hinailan niya si Marian palapit at tinanong, "Anak, sabihin mo sa nanay mo ang totoo. Hindi ito korte, gusto ko lang malaman, ikaw ba ang nag-utos kung ano man ang nangyari sa Bain Ian's department store?" 1177. Agad na pinigilan ni Justin ang kanyang ina habang tinanong niya si Marian, "Ina, paano mo nagagawang tanungin si Marian ng ganito ng harapan? Hindi ba masakit? Bakit hindi? May dapat bang pagtakpan? Dapat maging tapat ang isang tao sa kanyang ginagawa o sinasabi, kung pag-uusapan natin ito ng pribado, ano kaya ang iisipin ng mga tao? Kung hindi niya ito ginawa sabihin mo lang, hindi ko kailangan ng anumang ebidensya, gusto ko lang marinig ang aking manugang na nagsasabi sa akin na hindi niya ito ginawa." Tumawa si Marian habang nanginginig ang kanyang boses, ang kanyang mga mata ay nasa gilid ng luha. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Inay, sa tingin mo ba ginawa ko ito?" Natahimik si Rebecca, nalilito, hindi niya alam kung ano ang isasagot. "Honey, sabihin mo lang. Kahit ano pa ang tatanggapin ko," nag-aalalang sabi ni Justin. Huminga ng malalim si Marian at tinitigan si Justin ng malalim, "Iniisip mo rin na ako ang may gawa." "Tama. Ako." Tumingin si Justin sa lumuluha na mga mata ng kanyang asawa. Gusto niyang tumanggi pero naalala niya ang nangyari sa nakaraan at ang nangyari kay Lee Janhae, bigla siyang natigilan. Ang mga mata ni Marian ay dumaloy sa isang sandali ng kadiliman, na sumasalamin sa isang pakiramdam ng pagkabigo, ngunit ito ay nawala sa isang iglap. Pagkatapos ay bumaling siya kay Holland at sa kanyang anak, "Walang ebidensya, at hindi ko sasagutin ang tanong mo. Sa bagay na ito, nasabi ko na ang lahat ng dapat na sabihin. Hihintayin ko si President Son na bisitahin ang Yellow International para lagdaan ang kasunduan sa pagkuha." Sa sandaling binibigkas ang mga salitang iyon, nawala ng pag-asa sina Rebecca at Justin. Tila hindi tugma ang ekspresyon at tono ni Marian at niayaw niyang ipagtanggol ang sarili. Bagamat hindi niya direktang inamin ang isang bagay, iba ang ipinakita ng kanyang mga tugon. Ang salubing ito ay nagpasigla sa galit ni Holland, "Kaya inaamin mo ang iyong mga kasalanan. Napakalaking henerasyon." Noong mga araw, kahit na ang dating presidente ng Yellow International ay isang babae, ang kanyang pag-uugali ay nagbibigay inspirasyon habang siya ay nagtayo at nagpalawak ng pundasyon ng kumpanya ng mag-isa. Lahat ng tao sa industriya ng negosyo ni Stonegate ay humanga sa kanya. Sino ang makakaalam na ang kanyang kahalili ay isang taong kumikilos bilang isang gutom na gutom? Isang entrepreneur. Napakalaki ng kinita mo, nakatira sa isang malaking bahay, nagmamay-ari ng mga magagarang sasakyan, pero gusto mo pa ring pahirapan ang mga ordinaryong pamilya. Sa malamig na ekspresyon, same time na sinabi ni Marian, "President Son, iginagalang kita bilang isang matanda, ngunit isipin mo ang iyong mga salita, huwag kaladkarin ang aking lola. Ako na ang magsasabi." Napaluha si Holland at hinawakan ang kamay ni Rebecca, "Madam Garrison, hindi mo alam kung gaano ito kahirap para sa halos 1,000 empleyado sa aming department store. Gumagawa kami ng mga tapat at abot kayang produkto at ang Yellow International ay gumagawa lamang ng mga produkto ng fashion. Magkaiba ang mga ito ng presyo at posisyon. Kung ang kumpanya ay maaga, hindi mahalaga para sa isang matandang lalaki, ngunit sa lahat ng aking mga taon na natitira upang mabuhay sa paligid ng maraming mga empleyado na hindi na nabubuhay pa kakaunti o wala silang ideya tungkol sa mga industriyang ito, hindi ba't lahat sila ay kailangang alisin sa kumpanya sa oras na iyon? Ang mga ito ay mga ordinaryong sambahayan, sa wakas ay nagtagumpay sila sa lungsod na ito, kaya sa pamamagitan ng paggawa nito, ito ay tulad ng pagkasira ng kanilang mga tangkay, kung gaano kalupit iyon. Nalungkot si Rebecca nang marinig ang mga salitang iyon at lumingon kay Marian, "Marian, dapat ba ay napakalupit mo, kailangan mo ba talagang kunin ang Bain Ian department store?" Mabilis na sumagot si Marian, 13 bilyon lang ang market value ng Bain Ian.
Nag-aalok ako ng 15 bilyon para sakupin ang kumpanya na mas mataas na kaysa sa presyo sa merkado. Batay sa mga pamamaraan at pilosopiya ng pamamahala ni President Son, kinalkula ng Departamento ng Pag-audit ng aming kumpanya na ang Bain Ian ay maaari lamang tumagal ng halos 5 taon, at ito ay malugi dahil sa kakulangan ng mga pondo ng kapital, sa halip na ang mga empleyado ay walang laman. Hindi ba mas mabuting tumanggap ng pera para maipamahagi mo ito sa iyong mga empleyado, umaasa na maaari nilang baguhin ang kanilang direksyon? Tumigil ka. Itinuro ni Holland si Marian habang humihinga, ano ang alam mo? 40 taon na ang nakalipas mula nang itatag ko ang Bain Ian. Ito ang buhay ko at ang aking kaluluwa. Sa tingin mo ba talaga kayang bilhin ng pera ang lahat? Sa tingin mo ay mapapalitan ng pera ang damdamin at relasyon sa pagitan ko at ng mga empleyadong nagtrabaho para sa akin sa loob ng mga dekada? Sa pagiging mayaman at nagpapatuloy ka pa sa pag-akyat sa amin. Kung malugi ang Bain Ian bukas, hinding-hindi ko ipagbibili ang kaluluwa ko sa isang demonyong tulad mo. Ang mga mata ni Marian ay kumislap, habang siya ay nanunuya. Bueno, dahil sinabi mo iyon, determinado akong makipaglaban sa iyo noon. Tingnan natin, kung hindi sapat ang 15 bilyon, mag-aalok ako sa iyo ng 16 na bilyon, kung hindi pa rin ito sapat, 20 bilyon pagkatapos. Titingnan ko kung ang iyong kaluluwa ay mas karapat-dapat kaysa sa presyo na inaalok ko. Tumahimik ka. Ang mahigpit na sigaw na ito ay hindi mula sa Holland, ngunit kay Rebecca. Nakataas ang kamay niya sa ere, habang sasampalin na sana niya si Marian. Ngunit sa huling sandali, siya ay nagpigil, dahil ang kanyang kamay ay naiwang nakabitin sa himpapawid. Pagkatapos ay nag-react si Justin, dahil lamang sa nahuhulog siya sa biglaan at malupit na mga salita ni Marian. Hindi siya makapaniwala na galing talaga sa bibig niya ang mga salitang ito. Sa hitsura ng kalungkutan at kawalang paniwala, hindi napigilan ni Rebecca na iiling-iling ang kanyang ulo, at sinabing lumuluha, paano ka magiging isang bata? Paano mo masasabi ang gayong malamig na mga salita? Si Marian ay walang ekspresyon, na parang walang kinalaman sa kanya ang lahat, at ang nakataas na kamay ni Rebecca ay hindi rin nakaapekto sa kanya. Nang makita kitang nakikipaglaro sa mga batang iyon sa bahay ampunan, naramdaman kong kahit medyo malamig ang itsura mo, ang iyong puso ay mainit at mabait. Pero ngayon, bakit mo sinira ang pagkilala ko sa iyo? Marian, alam mo ba na ang iyong ginagawa ay parang isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa puso ko? Dahan daw ang ibinaba ni Rebecca ang kanyang nanginginig na kamay, humarap siya kay Holland, at yumuko ng malalim, pasensya na, President Son, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Tama ang diskarte mo, hindi mo kayang talikuran ang napakaraming empleyado. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang kunin niya ang Bain Ian. Kaagad pagkatapos, malamig na sinabi ni Rebecca kay Marian, Marian, itigil mo na ang pagiging obsessed at sumuko, kung hindi, itigil mo na ang pagtawag sa akin ng ina. Hindi kailangan ng ating pamilyang Gibson ng isang purong cold-blooded na tao para maging manugang natin. Ina. Ano ang sinasabi mo? Hindi pa naman iyon kontrolado. Ipinagtanggol ni Justin si Marian sa kawalan ng kasiyahan. Ano bang problema mo? Paano mo pa rin siya pinoprotektahan pagkatapos mong malaman ang tungkol sa kanyang mga aksyon? Kung ituturing kanya bilang asawa at ako bilang kanyang biyenan, hindi siya magpapakita ng ganitong saloobin. Galit na sabi ni Rebecca. Biglang tumawa ng malamig si Marian sa kanyang sarili, kung hindi natin papalitan ito, maaaring hindi payag ang iba. Kailangang maisakatuparan ang pagkuha. Kahit nakalabanan ninyo akong lahat, hindi ako magbabago ng isip. Kung hindi mo ako papayag na tanggapin muli, sa palagay ko ito ang ating kapalaran. Tsaka, ako ay pinapaboren sa lahat ng panahon. Nagtungo si Marian sa bahay nang hindi tinitingnan ang gulat na ekspresyon ni Justin. President Son, maaari ka nang umalis. Tinatanggap kita sa Yellows para pirmahan ang kontrata anumang oras. Galit na galit si Holland, hinimatay siya at kinailangang sumandal sa kanyang anak na si Paeng Son. Tumigil si Rebecca na magalit kay Marian at tumulong para tulungan si Holland. Sinabi niya kay Paeng, kalimutan mo siya, ipadala si President Son sa ospital ngayon. Lalala pa siya mamaya.
Mabilis na tumango si Paeng at tinulungan ang kanyang ama, pagkatapos ay umalis. Pinanood ni Rebecca ang pag-alis ng sasakyan at bumalik sa pintuan. Napabuntong hininga siya nang makita si Justin na gulat pa rin. Justin, itigil mo na ang panaginip. Alam kong hindi ka makapaniwala sa nangyari. Kahit ako ay umaasa na hindi ito totoo, ngunit kailangan mong manatiling matatag at humanap ng conclusion. Huminga ng malalim si Justin at naglakad pabalik sa bahay kasama si Rebecca. Pagkapasok sa bahay, nakita nila si Yuna sa ibaba na umiikot na balisa. Nagtanong si Justin, Yuna, nasaan si Marian? Nag-aalalang nagsalita si Yuna, umakyat siya sa itaas, wala akong ideya kung ano ang gagawin niya. Young Master, hindi ko pa nakita ang babae na nagpapakita ng ganoong kawalang interes na ekspresyon sa loob ng mahabang panahon. Paano naging ganito? Ngayon lang ito nag-almusal. Ito. Huwag kang mag-alala, pag-uusapan natin ito. Sa tingin ko ay hindi maganda ang mood ni Marian ngayon, ito ay mga salita lamang ng galit, pang-aaliw sa kanya ni Justin. Pilit na tumango si Yuna ngunit alam niyang hindi ito magiging madali. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay lumabas si Marian sa kanyang silid. Ngunit nang bumaba siya, may dala siyang pulang tods na bagahe sa isang kamay at isang papel sa kabilang kamay. Iniisip lang ni Justin kung bakit bastos na magsalita ang kanyang asawa, hanggang sa makita niya itong nakatayo doon at hindi napigil ang magtaas ng boses. Marian, ano ang sinusubukan mong gawin? Huwag mo akong sigawan, sino ka sa tingin mo? Malamig na sagot ni Marian. Ipinatong niya ang kanyang bagahe sa lupa at may hawak na papel sa kanyang mga kamay sa harap mismo ng mga ito. Sinulyapan ito ni Justin at tumayo roon na parang isang halijing kahoy. Kasunduan sa kasal. Matapos makita ang mga salitang iyon, sumigaw si Rebecca na hindi makapaniwala, kayong dalawa ay nasa contract marriage. Tulala rin si Yuna, tinakpan niya ang kanyang bibig, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. 1178. Parehong tumahimik sina Justin at Marian. Ang papel sa kanyang mga kamay ay ang marriage agreement na pinirmahan nilang dalawa sa kafe simula pa lang. Habang lumilipas ang oras, nakalimutan ni Justin ang pagpirma sa kasunduang ito sa kafe. Hindi niya inaasahan na itatago niya ang papel. Seryoso ka ba? Naging berde ang mukha ni Justin habang ang galit ay dumaloy sa kanyang mukha. Akala niya noong una ay nag-aalboroto lang siya at nag-iisip ng mga paraan para mapasaya siya. Pero hindi niya inaasahan na gagawa siya ng isang bagay na napakasakit. Hindi na mahalaga ang nilalaman sa kasunduan, maging ang privacy ng mag-asawa o ang kanilang mga ari-arian at ari-arian. Wala nang saysay ang lahat sa dalawa ngayon. Gayunpaman, ang kasunduang ito ang nagpasya sa kanilang relasyon ngayon. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga aksyon ay ang nagpagalit kay Justin. Nagkakamali ka, hindi ako nagseryoso, nagsimulang umiyak si Marian at ngumisi, hiniling ko sa iyo na basahin ang kasunduan bago pirmahan ito. Nagtitiwala ka na alam mo ang nakasulat dito. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo, nakasaad na maaari kong sirain ang kasal na ito anumang oras ayon sa gusto ko. Ibig sabihin, gusto mo ng divorce. Tumawa si Justin sa kabila ng galit. Oo, sapat na ako dito. Hindi ko kailangan ng lalaking hindi naniniwala sa akin, isang lalaking may mga bakas ng damdamin sa lahat ng dako bilang asawa ko. Ibibigay ko sa iyo ang bahay na nakasaad sa kasunduan para sa paglabag dito, aalis ako. Marian. Para lang sa maliit na bagay at ginagawa mo ang desisyong ito, nabaliw ka na ba? Galit na sumigaw si Justin. Huwag mo akong sigawan. Pabago-bago ako, mabisyo at baliw na babae noon pa man. Kahit na talagang naguguluhan ako, wala kang kinalaman. Hindi ka karapat-dapat. Tumanggi si Marian na umatras. Nang makitang nagtatalo ang dalawa at ang shit ng kasunduan, galit na galit si Rebecca kaya nawalan siya ng hininga at nanghina ang kanyang mga binti. Hindi pa siya tumatayo, salamat kay Yuna na nakahawak sa kanya. Naku, Rebecca huminahon ka, ito. Anong nangyayari? Hindi alam ni Yuna kung saan magsisimula at maaari lamang siyang mabalisa. Kayong dalawa. Ano ba itong marriage agreement na ito? Joke ba sa inyo ang kasal?
Tumulo ang mga luha ni Rebecca, ang kanyang malalim na pakiramdam na nalinlang ay nagpanginig sa kanyang puso. Ano pa ba? Sa tingin mo ba ibibigay ko ang natitirang bahagi ng buhay ko sa isang lalaking nakilala ko sa isang araw dahil sa pagkakamali ng isang gabi? Malamig na sagot ni Marian. At nagsasalita ka pa rin pabalik. Labis na nagalit si Rebecca, ang manugang ng ating pamilyang Gibson ay maaaring isang ordinaryong tao lamang, o isang negosyante, ngunit hindi isang babaeng scammer. Sige. Dahil ikaw ay kumikilos ng ganito, umalis ka sa gusto mo, ngunit tanggalin ang fengsiyang pulsere sa iyong kamay ngayon. Sa gusto mo. Inalis ni Marian ang berdeng fengsiyang bracelet ng walang pag-aalinlangan at iniwan ito sa hagdan. Sa pagtingin sa kanyang mga kilos, namutla ang mga labi ni Rebecca. Sinulyapan ni Marian si Rebecca na may komplikadong ekspresyon at huminga ng malalim, pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas dala ang kanyang bagahe. Tumayo si Justin na may mapurol na mukha, kinuyam ng mahigpit ang magkabilang kamao at tuluyang hindi pinansin ang babae. Young Master, you. Tigilan mo ang ginang. Sigaw ni Yuna. Hindi nabigla si Justin, ha? Dahil gusto niyang yarakan ang puso ko, hindi ko na rin ipipilit ang sarili ko. Maging panauhin ko kung gusto niyang umalis, madali kong makuha ang sinumang babae na gusto ko, bakit kailangan kong lumuhad at bigyan siya ng kautaw? Oh my, wow. Nagpapanik si Yuna. Matapos tulungan si Rebecca sa sofa, mabilis siyang tumakbo palabas para habulin si Marian. Hinaharangan ng daan ni Marian, nagsalita si Yuna habang humihingal, binibini, huminahon ka, ito ang iyong tahanan, saan ka aalis? Lumingon si Marian at pinunasan ang kanyang mga luha, Yuna, hindi mo na ako kailangang pigilan. Maaaring wala ako, ngunit marami akong pera, basta-basta akong makakabili ng bahay na matutuluyan kahit saan. Hindi rin uobra yan. It's been 2 years, how does the paper agreement matter? We've been living together sincerely, you can't break your relationship just like this, right? Kung mananatili ako, ito ay magbibigay lamang sa kanila ng pagkasuklam at pagdududa, ito ay walang kabuluhan, Marian. Emosyonal na inilagay ni Yuna ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, how about me? Young lady? Me. Nakita kitang lumaki mula noong bata ka pa, paano kita iiwan ng ganito? Paano naman si Leia, kung hindi niya mahanap ang kanyang ina sa kanyang pagbabalik, anong gagawin niya? Kakakuha lang niya ng kanyang ina at ngayon iiwan mo siya. Nang marinig ang mga salitang Leia bahagyang kinilig si Marian, sasanduin ko siya. Sabihin mo lang kay Leia na ang kanyang ina ay nagpunta para sa isang business trip na napakalayo. Yuna, napakagulo ko ngayon, hindi ko na kaya ang sarili ko, pati na ang pag-aalaga ng bata. Huwag kang mag-alala, hindi na ako maliit na babae, kaya kung alagaan ang sarili ko, kaya ko pa rin alagaan ang sarili ko. Ordinaryong babae lang siya, kaya huwag kang mag-alala sa akin. Malungkot na bumantong hininga si Yuna, maaari lamang niyang pakiusapan si Marian na sabihin sa kanya ang bagong address mula nang ipilit niyang umalis. Hindi makatanggi si Marian kay Yuna at sa halip ay tumango siya. Sa bahay, si Justin ay nakatayo sa tabi ng hagdan ng medyo matagal, pagkatapos ay naglakad patungo sa sofa na may mapurol na mukha. Nang makita si Rebecca na pinupunasan ang kanyang mga luha at mukhang haggard, umupo si Justin sa tabi at ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng kanyang ina. Pasensya na. Nanay. Lumuluha siyang tumangala, "Uto anak, walang dapat ipagsisisi. Alam kong pinirmahan mo ang kasunduang iyon dahil naawa ka sa kanya." Mapait na ngumiti si Justin sa kanyang puso. Gaya ng dati, palaging iniisip ng mga ina sa mundo ang kanilang mga anak bilang pinakamahusay. Marami na rin siyang nagawang masama, ngunit si Rebecca ay palaging sisisihin si Marian hanggat maaari. Pero sa pagkakataong ito, ayaw na niyang tulungan siya. Ang panlalamig ng babae ay nagbigay ng panginginig sa kanyang puso, nagsimula pa siyang magtanong kung ang mga emosyong naramdaman niya mula rito ay itinuturing na tunay na pagmamahala ng mag-asawa. Magkayakap pa silang dalawa sa kama kahapon, at bigla silang naghihiwalay ng landas. Bigla niyang naramdaman na mas malupit ang puso niya. Kahit papaano ay hindi niya napigilan ang sarili na gumawa ng ganitong nakakasakit na galaw sa sarili niyang babae.
Inalis ni Rebecca ang kanyang mga iniisip, nakita si Justin na nakaupo sa tabi niya na walang laman at naramdaman na siya ay nasa sakit. Bumulwak ang nadarama niyang simpatiya at hinawakan niya ang mga kamay nito at pilit na ngumiti, "Anak, huwag kang magalit o malungkot, dahil hindi pa siya nasisiyahan sa ginawa mo para sa kanya, dapat mas pahalagahan mo ang iyong sarili. Ikaw ang panganay na apo ng pamilyang Gibson namin, matalino ka at may talento, makakahanap ka ng mas mabuting asawa. Sa aking palagay, Talia ang iyong magiging asawa, Joyce your will more suitable to be wife, Joyce your will. Pauwi ka at sabihin mo sa lolo mo ang pagpapalit lang ng huwad na apo, hindi naman ganoon kaitigas ang ulo naming pamilya ni Gibson. Inay, nangyari lang ang lahat, bakit mo iniisip ang lahat ng ito?" Sa salita lang sinabi ni Maria na magdiborsyo, ngunit kami ay mag-asawa pa rin ayon sa batas. At saka, ang insidente tungkol sa Bain Ian Department Store ay maaaring hindi rin nauugnay sa kanya, ipinakita ni Justin ang isang mapait na ngiti. Humph! Ngumisi si Rebecca, iniisip mo pa rin siya at nagsasabi ng magagandang salita tungkol sa kanya. Bakit tinutulungan mo pa rin siya ng ganito ang pakikitungo niya sa iyo? Hindi ko siya tinutulungan, galit lang ako sa kanya. Handling things in such an emotionless manner, but I don't want to cause misunderstandings also. Namula ang mga mata ni Rebecca, kung hindi lang siya anak ni Selena, hindi ko siya matitiis hanggang ngayon. Hindi siya ma-lecture o mapagalitan, dapat magpasalamat siya sa buhay niya dahil hindi niya naranasan ang ginawa sa akin ng lola mo. Naiintindihan ko na kailangan niyang magtrabaho at suportahan ang negosyo niya. Kaya nga hindi ko siya pinapahalagahan, pero hindi niya ako pinahahalagahan. Naigalang ang kanyang mga nakatatanda, ni hindi niya inaalagaan ang kanyang sariling lalaki. Tinapik ni Justin ang hita ni Rebecca, "Sige nanay, tigilan muna, lalabas muna ako sandali." Nang makita siyang bumangon, nababalisa siya, "Aalis? Saan?" "Kailangan kong hanapin si Talia, baka may alam siya tungkol kay Bain Ian," sabi ni Justin. Hindi nagsisinungaling. "You are not going to please her and beg for her forgiveness, right?" Nag-aalalang tanong ni Rebecca. Nahihiyang sinabi ni Justin, "Huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito kahit anong mangyari, hindi na ako hihingi ng tawad kay Marian, mayroon din akong sariling dignidad." 11:79. Matapos aliwin si Rebecca, umalis si Justin sa bahay at pumunta sa tirahan nina Roslyn at Talia. Dahil maaga pa, nabangga ni Talia si Justin habang papasok na siya sa trabaho pagkatapos ng almusal. Ang biglaang pagpasok nito ay nagbigay sa kanya ng pagkabigla. Ngunit nang makitang si Justin iyon, naiinis niyang sinabi, "Honey, ano ang ginagawa mo sa pagmamadali?" Sumulyap si Justin at si Hilda lang ang nakita niya sa kusina. Tinanong niya, "Nasaan si Rose? Kayo lang ng nanay mo ang nandito. Hindi ba't binigyan mo si Roslyn ng mid-rank elixir?" Nagtatanim siya ng husto nitong mga ilang araw. Hindi ko maintindihan, nakaka-addict ba ito tulad ng pag-inom ng droga? Si Roslyn pa rin ang pinakamatino at alam kung paano ibahagi ang aking pasanin, ngumiti si Justin bilang kasiyahan. Batay sa kanyang nakita, sa kasalukuyan ay si Roslyn ang may pinakamalaking pagkakataon na makapasok sa soul forming stage o kahit na ituloy ang tribulation passing stage. Ngunit syempre, ibinigay na ipinagpatuloy niya ang pagbibigay sa kanya ng mga elixir. Ang isang malakas na mga mapagkukunan ng logistic, ay isang bagay din na wala kay Hongmeng at sa mga sinaunang pamilya. "Hindi mo sinabi sa akin kung bakit ka pumunta ng ganito kaga?" tanong ni Talia. Hindi nag-aksaya ng oras si Justin at kinaladkad siya papunta sa sofa. "Narinig mo na ba ang tungkol sa Bain Ian Department Store?" "Oo," tumango si Talia. "Nagprotesta ang mga manggagawa nila doon, syempre alam ko." "Ano ang mali?" Seryosong tanong ni Justin, "Little Talia, alam kong hindi ka magsisinungaling sa akin. Sa totoo lang, ang taong nagmamanipula nito, ang gumawa ng fake news, mula ba kay Yellow?" Bahagyang natigilan si Talia at tumingin kay Justin na may komplikadong ekspresyon. Lumingon siya at nag-isip sandali pagkatapos ay nagtanong, "Honey, sinusubukan mo bang tanungin ako?"
Kung ito ba ang arrangement ni Marian? Sa tingin ko masasabi mo na. Natarante si Talia, bakit ka ba biglang nagtanong? Hindi mo ba tanungin si Marian sa bahay? Napabuntong hininga si Justin, wala siyang planong itago kaya sinabi niya sa kanya ang lahat kasama sina Holland at Paeng na bumisita sa kanila at nagdulot ng matinding pagtatalo kay Marian. Ngayon, ginagamit niya ang marriage agreement para umalis ng bahay. Nanatiling nakabuka ang bibig ni Talia sa gulat, nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata at nagsimula siyang patuloy na kumatok sa dibdib ni Justin ng may pagkabalisa. You are in deep trouble. Why did you acted so recklessly? How could you do this to Marian? You are so mean. Nakakaawa na nga si Marian, paano niyo siya pakikitunguhan ng nanay mo ng ganito? Mabilis na hinawakan ni Justin ang kanyang ulo, Little Talia, bakit ka nababalisa? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Bakit ako ang may kasalanan ngayon? Galit na bumulong si Talia, dapat alam kong may mangyayari. Pero hindi ko inaasahan na ganito pala ito. Sus, mahal na Talia, pinag-aalala mo ako ngayon, ano ang nangyayari? Sabihin mo lang sa akin, si Marian ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Inabot ni Talia ang kanyang kamay at pinahihit ang tenga ni Justin at pinagalitan siya, syempre hindi si Marian. Si President Son ay isang matandang kaibigan ng dating Pangulo, palagi siyang iginagalang ni Marian. Hindi mo ba alam na madalas na binibisita ni Marian ang mga bata sa orphanage at nag-donate ng maraming pera sa mga charity home? Si President Son iyan ay isang taong nirerespeto niya ng husto sa department store. Acquisition to the public even if she wanted to use tricks, she wouldn't use such disgusting ones, diba? Tulala na nakinig si Justin sa kabila ng pagbaluktot ng kanyang mga tainga ni Talia. Tama, bakit hindi niya naisip? Ang mga trick at plano na karaniwang ginagamit ni Marian ay halos tahimik at hindi mahuhulaan. Kung ikukumpara sa pagkakataong ito, mas awkward, mahuhulaan ng lahat na si Yelo ang may gawa nito, masyadong maingay. Sa kasamaang palad, ang tao sa dula ay hindi magiging malinaw. Nakita ni Justin si Marian na gumagamit ng mga trick para matalo ang kanyang mga kalaban ng maraming beses. Preconceived, hindi siya naniniwala na hindi siya ang gumagawa sa pagkakataong ito. Kung ganoon, sino ang may gawa nito? Tanong ni Justin. Pinunasan ni Talia ang kanyang mga luha at bumaantong hininga, hiniling sa akin ni Marian na mag-imbestiga ng personal, pumunta ako sa istasyon ng TV at gumamit ng pera para malaman ang katotohanan. WHO. Tumango siya, hindi ibang tao ang gumawa nito, ang taong nakilala mo kaninang umaga, ang nag-iisang anak na lalaki ni President Son, si Paeng. Paeng. Anak niya. Nagulat si Justin. Tama, seryosong sabi ni Talia, hindi ko maisip ang dahilan noong una, pagkatapos sabihin kay Marian, ipinaliwanag niya sa akin. Blanco ang sinabi ni Justin, paano nasabi ni Marian? Sabi niya, ang Bainian Department Store ay tumatakbo sa rutang sibilyan, ngunit ang ekonomiya ng Stonegate ay bumubuti. Ang mga internasyonal na mall tulad ng Walmart ay pumapasok sa merkado, ang kanilang logistics chain ay mas advanced at hindi sila makakalaban sa mga tuntunin ng presyo at supply ng stock. Dami-dami ang mga pagsubok na kinakaharap ng kanilang pangunahing negosyo at masasabing naglalakad sila hanggang sa dulo ng kanilang kalsada. Ito ay dahil masyadong mabagal ang pagbabago ni Pangulong Son at tumanggi siyang isuko ang likas na diskarte, iginigiit na manatiling malapit sa mga tao, ngunit sa huli ay maalis siya. Si Yelo lang ang handang pumalit at muling ayusin ang isang negosyo gamit ang kanilang business framework. Ibig sabihin, kung ipipilit ni President Son na huwag magbenta, bankruptcy ang naghihintay sa kanila. Gayunpaman, kinuha niya si Bainian bilang kanyang buhay at ayaw niyang ibenta ito, ngunit hindi napigilan ng kanyang anak na si Paeng ang kanyang sarili na manatili dito. Alam niyang hindi papayag ang kanyang ama sa pagbebenta kaya naman ayaw na niyang maghintay matapos makitang nagbigay si Yelo ng 15 bilyon. Ayaw niyang pumalit sa isang bankrupt na kumpanya, kaya kailangan niyang pilitin ang kanyang ama na ibenta ito.
Sa wakas ay naunawaan ni Justin, ibig sabihin, dahil gusto ni Paeng na mamana ang mga ari-arian ng pamilya, lihim siyang nakipag-ugnayan sa mga mamamahayag at madaling nahalo sa ilang peking produkto. At hinding-hindi iisipin ng mga tagalabas na miyembro ng pamilyang Son ang gumawa nito. Tumango si Talia, oo, kung tutuusin mo ito ng detalyado, malalaman ng sino man ang totoo. Pero sa ngayon, ako at si Marian lang ang nakakaalam ng totoo at ngayon ay sinasabi ko na sa iyo. Little Talia. Totoo ba ang sinasabi mo? Humihikbi si Justin. Kumunat ang noo ni Talia, ano ngayon? Hindi ka rin naniniwala sa akin. Nagsinungaling ba ako sa iyo, Talia? Hindi no. Napangiti si Justin na nakakahiya, nagtataka lang ako, dahil nalaman na ni Marian na si Paeng ang gumawa nito, bakit hindi niya nilinaw? Kung sinabi niya ito ng mas maaga at tinawag ka bilang patunay, hindi kami maghahinala sa kanya ng nanay ko at wala sa mga ito ang mangyayari. Narinig ito ni Talia at maasim na sinabi, ito ang dahilan kung bakit masama ang loob ko kay Marian. Napakasama mo, nakakaawa siya. Anong ibig mong sabihin? Nalilito si Justin. Hindi mo ba napagtanto na hindi ganoon kaganda ang kalusugan ni Pangulong Holland? Malungkot na sinabi ni Talia, hindi naging stable ang kanyang kalusugan nitong mga nakaraang taon kaya hindi siya dapat masyadong mabalisa, at mayroon din siyang high blood. Naalala ni Justin na dinala ni Paeng si Holland sa ospital at tumango. Napabuntong hininga si Talia, sa totoo lang, talagang hinahangaan ko si Marian. Balak kong ipahayag sa publiko na si Paeng ang may kagagawa ng lahat ng ito at wala man lang itong kaugnayan kay Yellow para iligtas ang ating reputasyon. Pero sabi sa akin ni Marian, tumatanda na si President Son at wala na siyang mabubuhay. At saka, ipinagmamalaki niya na lahat ng tao sa department store ay ipinagmamalaki niya. Malaman na ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ang gumawa ng lahat ng ito sa kanyang tindahan na higit niyang pinahahalagahan kaysa sa kanyang buhay, ano ang iisipin niya kung gaano kalaki ang epekto nito sa kanya ay tiyak na iisipin niya na siya ay nabigo sa lahat ng kanyang mga empleyado at nahulog sa kawalan ng pag-asa, at ang kanyang huling hibla ng pag-asa ay maglalaho, at ang kanyang presyon ng dugo ay maaaring mawala sa kanyang buhay. Ang puso ni Justin ay tila nagdulot ng malaking alon. Nang marinig ang mga salitang ito, naisip niya ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Marian kanina. Natatakot siya na hindi kayanin ni Holland. Kaya hindi niya nilinaw ang sarili niya. Gaano kaya katanga ang babaeng ito na gumawa ng ganito para sa isang tagalabas? Naramdaman ni Justin na malapit nang mapunit ang kanyang utak, iniisip ang anino ni Marian sa kanyang pag-alis, ito ay masyadong nakasusuka. 11:80 Nagluksa si Talia, hindi naging madali para kay Marian, ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking epekto sa reputasyon ni Yellow at sa pagmamalaki ng aming mga empleyado. Ngunit pinag-isipan pa rin niya ang epekto at sinabihan akong ilihim ito. Natatakot siyang malaman ni President Son ang tungkol sa katotohanan. Mahigpit na hinawakan ni Justin ang sarili niyang buhok, hindi alam kung matatawa o maiiyak, tapos na ako. Kahit hindi niya ito masabi sa harap ni Holland, kaya niya akong kausapin ng pribado. At saka, bakit kailangan niyang magsalita ng masama at magagalit sa lahat? Nagsalita siya sa paraang alam niya na hindi ko maiisip ang kalusugan ng matanda na si Son, at paano ko iisipin ang kalusugan ng matanda na si Son. Ang mga ito. Bumantong hininga si Talia, sino man ay magsasalita ng galit pagkatapos maakusahan ng ganito, bakit nila iisipin ang nararamdaman ng iba? Kahit ako ay nakaramdam ng empatiya para kay Marian sa mga sinasabi mo sa akin. Maaaring pagdudahan siya ng iba, ngunit paano ka hindi maniniwala sa kanya? Hoy, paano ko kasalanan ang lahat? Hindi napigilan ni Justin na magtaas ng boses, kung hindi niya sinira ang napakaraming tao noong nakaraan nang hindi ko alam, hindi ako magiging mahirap na paniwalaan siya. At saka, ang sitwasyong ito ay parang isang bagay na gagawin niya. Lagi niyang iniisip na ang mga emosyon at damdamin ay hindi dapat pag-usapan sa mundo ng negosyo. Paano ko malalaman ang tungkol dito? Ikaw. Okay lang yun.
Lumabas si Hilda mula sa kusina at pinutol ang gustong sabihin ni Talia. She glanced at the two helplessly and said, "You are not coming here for an argument early in the morning, right? Communicate nicely and calmly, we are a family, what's the rush?" Nahihiyang tumango si Justin sa kanyang biyenan, tama si inay, masyado akong nabalisa. Bumantong hininga si Hilda at tinapik ang dibdib ni Justin, "Justin, narinig ko na ang karamihan sa kusina. Hindi ako kultural na tao at wala akong masyadong alam, pero naniniwala ako na isang pamilya tayo, at hinding-hindi magkakaroon ng mga buhol na hindi natin malalagpasan. Gaya ng dati nilang sinasabi, ang gulo ay matatapos lamang ng taong nagdulot nito ng mas maraming problema, ang isang lalaki ay dapat tumalikod. At dahil ikaw ang mali at walang ganap na kasalanan si President Lysander, kompromiso ka lang." Tumango si Talia, "Eksakto. Honey doll, iyan mo at hanapin si Marian, siya ay umiiyak mag-isa ngayon. Ikaw ang nagsasabi sa akin, ha? Akala ko magiging masaya ka kung magdiborsyo tayo," nagpout si Justin. Malakas na kinurot ni Talia ang kanyang hita at nanlaki ang kanyang mga mata, "Ano ang sinasabi mo? Hinding-hindi ako gagawa ng ganoon." Biro lang, hinawakan ni Justin ang kamay niya at mapait na sinabi, "Hindi ko na kayang harapin siya ngayon, marami na akong nasabi na masama sa kanya. Noon pa man ako ang humihingi ng tawad, hindi ko kayang itapon lahat ng dignidad ko ngayon. Pagkatapos ay maghintay ng ilang araw. Maghintay hanggang sa huminahon si Marian at nasa mood na siyang makinig sa iyong paliwanag, pagkatapos ay kailangan mo lamang humingi ng tawad sa kanya," mungkahi ni Talia. Nag-isip sandali si Justin at pumayag, kailangan pa niyang sabihin sa kanyang ina ang lahat at mabilis na tumakbo pa uwi. Pagkaalis niya, pinigilan ni Hilda si Talia at sinabing, "Si Little ni, kumbaga. Batay sa karakter ni President Lysander, umalis na siya ng bahay, ibig sabihin ay hindi siya makakalma sa ngayon. Hindi ganoon kadali." Nag-aalalang tumango si Talia, "Inay, alam ko, ngunit bakit mo sinasabi ang lahat ng ito? May naiisip ka ba? Silly girl, bakit ako mag-iisip ng hindi kailangan? Gusto kong samahan mo pa si Rebecca sa panahong ito at ipakita ang sarili mo. Maaari mo nang tulungan sa gawaing bahay o kausapin pa siya, kahit ano ay gagawin, maging natural lang." Pinaikit ni Hilda ang kanyang mga mata at ngumiti. Kumunat ang noo ni Talia, "Inay, naiintindihan ko na ang sinasabi mo. Pero hindi mo ba ako ginagawang masama noon, hinihiling mo lang kay Justin na hanapin si Marian, bakit ikaw? Naku, mahal kong anak, paano sasabihin ng nanay mo kay Justin na huwag pumunta sa harap niya? Magmumukha tayong maliit, di ba? Ang pagpapali sa kanya ay maiisip niya na nag-aalala ka. Ngunit kung nagpa siya sina Justin at President Lysander na magdiborsyo, ikaw at si Roslyn ang pinakamalapit kay Rebecca. Galing kayo sa malinis na background, halatang mas malaki ang tsansa mo." Hinaplos ni Hilda ang buhok ng kanyang anak. Gulat na tinitigan ni Talia ang kanyang ina habang hindi ito makapaniwala, "Inay. Paano mo nasabi ang ganoong bagay, hindi ko gustong palitan ang lugar ni Marian. At saka, paano ko siya pagtataksilan kapag siya ay nagagalit? Nagawa ko na ito ng isang beses at hinding-hindi ko ito gagawin ng 2 beses. Tutal, tinuruan mo akong magpasalamat, di ba?" Ibinaba ni Hilda ang kanyang ulo, "Little Talia, alam ng ina na hindi ito tama, ngunit tulad ng ayaw ni Rebecca na magdusa ang kanyang anak, lahat ng mga magulang sa mundong ito ay hindi nais na ang kanilang mga anak ay tumanggap ng hindi pantay na pagtrato. Hindi ko gugustuhin na ang aking anak na babae ay maging manliligaw ng isang lalaki nang walang pagkilala magpakailanman. Kahit na pinakikitunguhan ka ni Justin ng mabuti, ang lahat ng bagay ay ibinibigay sa iyo, ang lahat ng bagay sa isang babae, ang lahat ng bagay ay para sa lahat ng iyong gusto sa isang babae. Lover. Alam kong loyal ka kay Marian, pero dahil nakagawa ka ng isang hakbang pasulong, baka gumawa ka pa ng iba at magpakatanga lang, hindi na iyon big deal." Nanlamig ang mukha ni Talia, "Ina, hindi na ako interesadong makinig. Kung ipagpapatuloy mo ang pagsasalita, magagalit talaga ako. Ayan, magtatrabaho na ako."
Iniunat niya ang kanyang mga paa at lumabas pagkatapos. Bumantong hininga si Hilda at bumulong sa sarili, "Uto anak, kahit maging masamang tao ang nanay mo, para sa ikabubuti mo ang lahat." Nilinaw ni Justin ang sitwasyon sa kanyang ina na galit pa rin pagka-uwi niya. Matapos makinig, naging komplikado ang kanyang ekspresyon. May mga panghihinayang sa kanyang mga mata na may kasamang bakas ng pagsisisi sa sarili, ngunit kasabay nito ang kawalang kasiyahan at galit na naging pagod sa huli. "Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga bagay, nagkasala ako kay Marian," umiling si Rebecca at bumantong hininga, ipinatong niya ang kanyang kamay sa hita ni Justin. "Justin, sorry talaga ang nanay mo. Ano ang dapat ipagpatawad? Nagkasala rin ako sa kanya, masasabi ko lang na hindi ko kilala ang sariling babae gaya ng iniisip ko," ngumiti si Justin kay Rebecca. "Inay, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, napag-isipan ko na ito, hihingi ako ng tawad kay Marian pagkaraan ng ilang araw pagkatapos niyang kumalma. Ang paglilinaw ng mga bagay ay palaging malulutas ang problema. Pero hindi ba nasa contract marriage kayong dalawa?" Pinahirapan ni Marian ang mga bagay sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga malupit na salita, papayag pa ba siyang kilalanin ang kasal? Seryosong sinabi ni Justin, hindi siya makakapagdesisyon dito ng mag-isa. "Maaaring hinayaan ko siya sa ibang mga bagay, ngunit sineseryoso ko ang kasal na ito. Bagamat hindi ko ito pinapansin noong una, hindi ako tatawid ng dagat para sa kanya kung ayaw ko." "So sinasabi mo na si Marian ang magiging asawa mo?" tanong ni Rebecca. Walang pag-aalinlangan na tumango si Justin, "Pagkatapos ng napakaraming pinagdaanan, malinaw na sa akin kung sino ang hinding-hindi ko gugustuhing talikuran. At saka, alam na ng publiko ang aming kasal, hindi kami pwedeng maghiwalay ng ganito, makakaapekto rin ito sa kanyang reputasyon." Ang mga mata ni Rebecca ay puno ng pag-aalala, ngunit siya ay walang magawang tumango. Mapurol din si Justin sa bahay, pagkatapos banggitin ang lahat, dumiretso siya sa opisina. Nang sa wakas ay bumalik sa katahimikan ng bahay, pumunta si Rebecca sa telepono at tinawagan ang tirahan ng Gibson sa Beijing. Beijing, ang backyard study room ng Gibson residence. Ang panahon ay mahalumigmig at malamig, si Gavin ay hindi gumugol ng maraming oras sa mga aktibidad sa labas. Bagamat bumuti ang kanyang kalusugan pagkatapos kumain ng mga elixir na ibinigay ni Justin, tumatanda pa rin siya, kaya ayaw niyang maglakad-lakad. Komportableng nakaupo sa upuan, si Gavin ay may hawak na libro sa kanyang mga kamay at tahimik na nagbabasa nito. Isang umuusok na tasa ng tsaa sa kanyang tabi, tila ito ay ginawa ng kanyang utusan hindi pa nagtagal. Samantala, tahimik na nakatayo sa entrance ng kwarto ang isang kasambahay na may hawak na nag-vibrate na cellphone. Pumasok siya sa loob at yumuko, "Old Master, ito ay isang tawag mula sa tirahan ni Young Master Justin sa Stonegate." Mula nang umalis si Yan Saniang, makakahanap lang si Gavin ng mga bagong kasambahay na magsisilbi sa kanya. Bagamat maayos ang takbo ng mga bago, hindi pa rin siya sanay. "Dalhin mo." Kinuha ni Gavin ang telepono. "Hello, Rebecca yata." Medyo nabigla si Rebecca, "Pare, paano mo nalaman na ako ito?" Haha, si Justin ay hindi masyadong masarap tumawag at diretso lang siya sa Beijing kung may sasabihin siya. "Si Marian ay hindi sapat na matapang, kaya ikaw lang ang tatawag sa akin ng maayos." Ngumiti si Rebecca sa kabilang side ng telepono. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, "Pare. Kumbaga, may isang bagay na dapat mong malaman." 1181. Bahagyang ngumiti si Gavin, "Sabihin mo lang sa akin. Mukhang hindi ka mapakali." Humimik si Rebecca bilang tugon at inayos muli ang kanyang mga iniisip bago sabihin kay Gavin ang tungkol sa kontrata ng kasal nina Justin at Marian. Matapos siyang marinig, si Gavin ay nanatiling tahimik sa upuan na parang malalim ang iniisip. "Dad," hindi napigilan ni Rebecca na sabihin, "I think it's a bit too much. We treated this marriage seriously and announced it to public. How could they make such contract beforehand? Marriage isn't a game." "Ayos lang, hindi naman kami naglalabas sa publiko. Ang pamilya lang namin ang nakakaalam nito."
Tsaka hindi legal ang kontrata na iyon. Ang marriage certificate at wedding ceremony nila ang valid. Kakaalis lang ni Marian, hindi naman big deal. Tatay, pero tungkol ito sa ugali niya. Wala akong pakialam, pero ayokong makitang ganito ang pakikitungo ni Justin. Nasasaktan ako. Huminga ng malalim si Gavin, ano ang sinabi ni Justin tungkol dito? Ano pa ang masasabi niya? Hihingi daw siya ng tawad sa lalong madaling panahon. Hindi ko gets. Matapang siya pagdating sa ibang bagay, pero nagiging duwag siya pagdating sa babae. Hindi naman siya kulang sa mga hinahangaan, bakit kailangan niyang manatili sa isang babae? Bulong ni Rebecca. Humalaklak si Gavin, mabuti na lang. Ibig sabihin, may sarili siyang prinsipyo. Halos buong buhay niya ay nanirahan siya sa ibang bansa at puno ng kasamaan ang dugo niya. May kakayahan siya at mahilig siyang kumilos ng mag-isa. Tunay siyang lalaki, ngunit ang mga katangiang ito ng kanyang pamilya ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa kanyang pamilya at mga anak. Babae ang magiging kahinaan niya, at ito ang magiging kahinaan niya. Dad, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Rebecca. Place yourself in his shoes. Noong binaygo ka ni Parley, hindi mo siya nagawang kalimutan. Hindi ganoon kadaling iwan ang isang taong minsan mong minahal. Normal lang sa mga batang magkasintahan ang maghiwalay at magkasundo. Ikaw ang kanilang ina at biyenan, hindi ka makakampi. Nawalan ng ina si Marian sa murang edad at mas hindi niya naranasan ang pagmamahal ng kanyang magulang. Ang background ay naging dahilan upang magkaroon siya ng kakaibang personalidad ngunit siya ay medyo nasiyahan sa kanya kahit na ang background ng kanyang pamilya ay nagdudulot ng pagpuna. Lamambat ang puso ni Rebecca sa pag-iisip kay Marian at sa mga panahong magkasama sila. Kahit na siya ay may mga reklamo tungkol sa kanya, sila ay nagkaroon ng isang patas na bahagi ng mainit na sandali na magkasama. Kung ganoon, Dad, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Dapat ba akong humingi ng tawad kay Marian at humingi ng tawad sa kanya? Tanong ni Rebecca. Bumantong hininga si Gavin, Silly, bakit ka madadami sa mga problema nila sa relasyon? Maaaring mukhang malikot si Justin, pero alam niya kung ano ang gagawin. Mag-isip-isip ka, isa lang ang sasabihin ko. Hindi ka na nila sasamahan habang buhay. Hinawakan ni Rebecca ang telepono na may pagkagulat na ekspresyon bago ngumiti, salamat Dad. Alam ko na kung ano ang gagawin ngayon. Humalaklak si Gavin, gusto kong makipag-usap sa inyo tungkol sa bata. Leah. Tama, sabi ni Gavin, isama mo siya sa susunod mong pagbisita. Gusto kong makilala ang apo ko sa tuhod. Humalaklak si Rebecca, walang makakalampas sa iyo, akala ko ay magagalit ka tungkol dito. Nirehistro ni Marian ang kanyang apelyido bilang Gibson. Paano ako magiging walang alam kapag may nadagdag na bagong miyembro sa aming clan? Bukod sa naaprubahan ko ang kanyang kahilingan na nangangahulugan na kinilala ko ang bata bilang isa sa amin. Ngayong kumpleto na ang 4 na henerasyon ng angkan ng Gibson, kailangan ko siyang makilala. Namilog ang mga mata ni Rebecca, salamat Dad, alam kong ginawa mo ito para sa akin. Salamat. Umuwi si Justin kinagabihan na may matamlay na ekspresyon. Sinadya niyang bisitahin si Marian, ngunit natatakot siyang lumala ang mga bagay. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ni Yuna na naghahanda na sa pag-alis ng bahay na may dalang 2 malalaking malita. Yuna, saan ka pupunta? Tumangala si Yuna at ipinakita sa kanya ang isang nahihiyang ngiti, Sir, wala po, akong pupuntahan. Nagdadala po ako ng ilang gamit para mamis. Hindi siya nag-impake ng maraming damit. Kailangan ko po siyang dalhin dahil taglamig na. Saan siya lumipat? Nagmamadaling tanong ni Justin. Napangiti si Yuna sa mga labi, huwag kang mag-alala, bumili si Miss ng bahay sa mansion ngayon. Medyo payapa doon at maayos ang seguridad. Magiging okay siya. Tumango si Justin. Alam niya ang tungkol sa mga mansyon sa mansion. Malayo ito sa Paradise Villas, ngunit isa pa rin itong mayamang lugar.
Ang mga mansyon doon ay itinayo sa kahabaan ng mga daanan ng bundok, isang lugar na puno ng mga kahangahangang tanawin ng bundok. Kahit na hindi maginhawa ang transportasyon doon, ang kapaligiran at lugar ng lupa ay higit pa rito. Para sa isang taong may personalidad tulad ni Marian, makatuwiran para sa kanya na lumipat doon. Nakita ni Justin si Eunice sa labas pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa bagong address ng bahay ni Marian at nagpas siyang pumunta para makipag-usap tuwing weekend. Pagkatapos ay pumunta siya sa sofa para magpahinga. Dahil sa pagkabagot, binuksan niya ang channel ng balita. Sa sandaling binuksan niya ang telebisyon, nag-uulat sila tungkol sa ginawa ni Yelo na bumili ng Century Department Store na may mataas na presyo. Mukhang nagawang pangalagaan ni Marian ang kanyang kumpanya kahit na hindi siya emosyonal. Sa oras na ito, nakauwi si Mina kasama si Leia. Bitbit niya ang backpack ni Leia habang si Leia ay may hawak na 4 na stick ng pritong sausage. Baka sa kanyang malangis na labi na marami ng merienda si Leia sa kanyang pagbabalik. Hinding-hindi napigilan ng mga bata ang tukso ng mga tindahan ng pagkain sa tabing daan. Binigyan ni Marian si Leia ng maraming allowance dahil siya ay may magandang gana. Palagi siyang hinahayaan ni Mina na kumain ng kahit anong gusto niya, kaya nakaluwag na halos hindi nagbago ang anyo ni Leia. Nag-iinit ang puso ni Justin nang makita ang kanyang anak na babae. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinenyasan siya, "Chubs, halika at yakapin si Daddy." Nilabas ni Leia ang kanyang dila at nag-make face, ngunit tumalon pa rin siya at dumapo sa mga hita ng kanyang ama. Ang isang ordinaryong pares ng mag-ama ay hinding-hindi makakagawa ng ganoong mga galaw. Hinawakan ni Justin ang kanyang tiyan at kinurot ang kanyang mga binti gamit ang kanyang kabilang kamay. Hinding-hindi niya kayang labanan ang chubby na laman nito. "Daddy, wala pa po ba si Mommy?" tanong ni Leia. "Ma." Nag-alinlangan si Justin bago sinabing, lumabas si Mommy para gumawa ng isang bagay, hindi na siya babalik kaagad. Napabuntong hininga si Mina. Narinig niya ang tungkol dito kay Yun ngunit wala siyang magagawa kundi ang alagaan si Leia. Napuno ng masalimuot na emosyon ang titig ni Leia, "Umalis ba si Mommy dahil makulit ako?" "Silly girl, anong sinasabi mo? Napaka-masunurin mo, hinding-hindi ka pababayaan ni Mommy." Ngumiti si Justin. Lanlan pouted, last time sinabi ni Mommy na may pupuntahan siyang malayo, at hindi na siya bumalik ng matagal. Ngayong nahanap ko na siya, hindi ko na siya kayang bitawan ulit. Parang may pumutok sa puso ni Justin at nasaktan siya nang makita ang inosente at may pag-asa nitong titig. Nagsisimula ng mabuo ang mga bitek sa malabaton niyang puso. Hindi ito mangyayari. Ipinapangako ko sa iyo. Ilang sandali lang ay lalabas si Mommy. Babalik siya sa lalong madaling panahon upang makita ka. Iniabot ni Justin ang kanyang pinky, "Halika, mag-pinky swear tayo." Humajejek si Leia at ikinulong ang kanyang pinky sa kanya bago ito hinalikan sa pisngi. Mabilis na nagbabago ang emosyon ng mga bata, at hindi nagtagal ay bumalik na siya sa pagnguya sa kanyang pritong sausage habang ibinubugbog ang kanyang bagong natutunang nursery rhyme. Hinawakan ni Justin ang mad-ulash at palpak na halik mula sa kanyang anak, nakaramdam ng saya. 11:82. Sa oras na ito, bumaba si Rebecca at naaliw siya nang makita silang nagkakasundo sa isa't isa. Huminto siya saglit bago umupo sa tabi nila sa sofa at iniabot ang kanyang mga braso kay Leia. "Leia, be a good girl and give Lola a hug." Itinaas ni Leia ang kanyang puwitan at umupo sa mga hita ni Rebecca. Dinilaan niya ang kanyang mga labi, tinikman ang huling piraso ng sausage habang nagtatanong, "Lola, ano ang kakainin natin para sa hapunan?" "Masyado kang mahilig sa pagkain. Ang mahalaga sa iyo ay pagkain, hindi ka kayang palakihin ng isang normal na pamilya." Kinurot ni Rebecca ang ilong ng kanyang apo, "Nagluluto kami ng mga tadyang na may labanos ngayong gabi." "Maraming tadyang." Nagpout si Leia, "Hindi maganda ang tadyang. May buto, karne lang ang kinakain ni Leia. Maaari nating pakainin ang mga ligaw na aso ng mga natira. Mabuti na lang." Ngumiti si Rebecca. Ngumiti si Leia at tumango ng pilit.
Gumaan ang pakiramdam ni Justin nang makitang nakalaro ng kanyang ina si Leia tulad ng normal. Aakyat na sana siya sa itaas para mag-shower, tinawag siya ni Rebecca. Anak, maupo ka na. Mom, may gusto ka bang sabihin sa akin? Bulong ni Justin. Sinenyasan ni Rebecca si Mina na ilayo si Leia para makausap niya si Justin ng pribado. Tiningnan niya ito ng malalim bago ngumiti. I've asked someone to book me a airplane ticket to Central City. Aalis ako bukas. Central City. Natigilan si Justin, at nakakunot ang noo niyang sinabi, Nanay, nag-aalala ka ba na masisisi kita? Sa tingin ko ay wala namang kasalanan, ginawa mo ito dahil para sa akin, at naiintindihan ko iyon. Umiling si Rebecca, alam kong may katwiran ka at nagpapasalamat ako para dyan. Pero, sa tingin ko, oras na para bumalik ako sa Central City. Kailangan ng lolo mo ang pangangalaga ko at matagal na akong hindi nakasama ng tatay mo. Hindi ko rin binibisita ang sarili kong pamilya. Hindi pa nakilala ni Justin ang kanyang mga lolo't lola sa ina. Hindi siya interesado sa mga ito at kung hindi sila lalapit sa kanya, hindi rin siya magkukusa. Kahit na naramdaman ni Justin na ginagawa niya ito dahil sa nangyari kahapon, wasto pa rin ang kanyang pangangatwiran. Kung iyon ang iniisip mo, wala akong gaanong masasabi. Medyo maginhawang maglakbay pabalik-balik. Sabi ni Justin. Tama ang sabi ng lolo mo. Mas matanda ako sa iyo ng isang henerasyon at nasa 50 na ako. Kahit na kaya kong mabuhay ng mahabang buhay dahil sa iyo, dapat ko pa ring gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko kasama ang asawa ko. Justin, nagpasya na akong umalis ngunit hindi ko maaaring baliwalain ang bagay sa pagitan mo ni Marian. Kahit na humihingi ako ng tawad sa kanya, hindi ko lang naman siya. Narito ang isang bagay para sa kanya. Pagkasabi nito, kinuha ni Rebecca ang Feng Xiang bracelet at ipinasa ito kay Justin. Ibigay mo itong bracelet kay Marian sa susunod na makita mo siya. Sabihin mo sa kanya na nakabalik na ako sa Central City. Na ibinigay ko ito sa kanya at kahit ayaw niya, hindi ko ibibigay sa iba. She'll always be my daughter-in-law kahit galit siya sa akin. Si Justin ay pamantong hininga sa loob, at ang kanyang puso ay uminit sa kanyang humihingi ng tawad ng ngiti. Ito ang pinakamahusay na magagawa niya. Naiintindihan ko, sasabihin ko sa kanya ang iyong mga salita. Seryosong sabi ni Justin. Masayang ngumiti si Rebecca, isa pa, gusto ng lolo mo na makilala si Leia at mapalapit sa kanyang apo sa tuhod. Dapat okay na kayong dalawa diba? Dahil nakarehistro na si Leia bilang miyembro ng pamilya natin. Hindi inisip ni Justin na kakaiba ito dahil si Gavin ay hindi nagmamalasakit sa mga relasyon sa dugo. Ginagawa niya ito para pasayahin si Marian at palakasin ang backlog ng kanilang pamilya. Kailangan mong tanungin si Leia, ngunit tiyak na susundan kanya kung sasabihin mo sa kanya ang tungkol sa masarap na pagkain sa Central City. Napangiti si Justin. Walang magawang umiling si Rebecca at hinawakan ang kamay nito, huwag mo akong bigan, sana laging kumpleto ang pamilya natin. Walang ibang sinabi si Justin at mariing tumango. Kinabukasan, maagang nag-almusal si Rebecca bago umalis patungong Central City. Sumama rin sa kanya sina Leia at Mina. Kahit na maraming maid sa Gibson clan, mas may karanasan si Mina sa pag-aalaga kay Leia. Hindi mahirap mag-apply ng bakasyon sa kindergarten ng Leia dahil medyo maimpluwensyang si Rebecca sa karamihan ng mga lungsod. Nang makaalis na sila, ang tanging nasa bahay ay sina Justin at Yuna. Naisip ni Justin na walang kwenta ang pagluluto sa bahay, kaya sinabihan niya si Yuna na tumira kasama ang kanyang anak ng ilang panahon. Maaari rin siyang pumunta sa mansyon ni Marian sa Nonsyon at alagaan siya sa maghapon. Para sa kanyang sarili, hindi nag-alala si Justin dahil nakakakain siya at natutulog kahit saan niya gusto. Noong hapon, dumating si Hilda at nang malaman niyang bumalik si Rebecca sa Central City kasama si Leia, umalis siya nang hindi nagsasalita. Ang sumunod na 2 araw ay naramdaman lalo na para kay Justin. Siya ay nagkaroon ng urge upang bisitahin ang kanyang asawa na siya ay hindi kahit na magkaroon ng intensyon na hanapin ang iba pang mga babae.
Ito ay isang kakaibang karanasan para sa kanya. Noong naging maayos ang kanilang relasyon, patuloy siyang nanliligaw sa ibang mga babae ngunit ngayong hindi na siya pinapansin ng kanyang asawa, nawala na siya ng loob na gawin iyon. Lumipas ang 2 araw at sa wakas ay weekend na. Kinakalkula ni Justin ang karaniwang schedule ng paggising ni Marian bago magmaneho papunta sa kanyang residential area. Itinala ng mga security guard ang personal na impormasyon ni Justin bago siya pinapasok. Bumili si Marian ng 400 metro kwadrado na mansyon na matatagpuan sa baywang ng Nanshan. Sa hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan ay isang man-made waterfall at terrace garden, magkasama silang gumawa ng magandang tanawin. Maaaring lumipat kaagad ang mga tao sa mga mansyon na inayos ng maayos na nagsisilbing gawing madali ang mga bagay para sa mayayamang tao. Ipinarode ni Justin ang kanyang sasakyan at naglakad papunta sa bahay ni Marian. Ilang oras bago lumitaw ang mukha ni Marian sa intercom. Nakasuot pa rin siya ng pijama na magulo ang buhok at hubad na mukha. Ang madilim na bilog sa mata sa ilalim ng kanyang mga mata ay nagpapakita na hindi siya nakatulog ng maayos. Inangat ni Marian ang kanyang ulo at tinitigan ang screen ng mahabang panahon na may nalilitong ekspresyon na parang hindi niya makilala si Justin. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay natanggal siya rito at ngumuso. Pagkaraan ng 1 segundo, pinatay ni Marian ang intercom. Tumayo si Justin sa harap ng pinto na may matigas na ngiti. Siya ay tinanggihan sa pagpasok. Habang nagkakamot ng ulo, umatras ng ilang hakbang si Justin at pinagmasdan ang layout ng mansyon. Nang makita niya ang balkonahe, tumalon siya dito ng may mahinang bounce. Ang balkonahe ay eleganteng pinalamutian ng ilang parasol at European-style table set. Bago siya makahakbang sa bahay, si Marian ay lumabas sa balkonahe na may malamig na ekspresyon. Lumiwanag si Justin, "Mahal, lumabas ka ba dito para makita ako? Bakit lumabas ka na nakapijama lang? Ang lamig sa labas. Umalis ka na. Ayokong makita ka." Pinutol siya ni Marian. Namula ang mukha ni Justin, "Hoy. Pakinggan mo muna ako. 2 araw na ang nakalipas. Hindi ka na dapat galit." "Galit? Hindi ako galit, bakit ako magagalit? Walang kwenta ang magalit sa ilang tao." Ngumisi si Marian. Sa paghusga sa kanyang saloobin, alam ni Justin na imposibleng suyuan siya, kaya kinuha niya ang fengsiyang bracelet at naglakad patungo sa kanya. "Wala ako pakialam kung galit ka pa rin sa akin. Gusto kong sabihin sa iyo na bumalik si nanay sa Central City kasama si Leia at sinabi niya sa akin na sabihin ito sa iyo. Naaawa siya sa iyo, ngunit hindi niya magawang humingi ng tawad sa iyo ng personal. Sinabi niya sa akin na ibibigay niya lamang ang pulse heiress na ito sa iyo at kahit na tumanggi kang isuot ito, hindi niya ito ibibigay sa ibang babae." Sinaman ng tingin ni Marian ang jade bracelet, ngunit nanatili pa rin siyang nakaugat sa lupa. Marahang hinawakan ni Justin ang kanyang kamay at itinulak ang pulse heiress sa kanyang palso. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Marian ngunit nang maalis niya ang if, hinailan niya ang bracelet mula sa kanyang palso at itinulak ito pabalik kay Justin. "Ayoko, bawiin mo. Para ito sa manugang ng Gibson clan. Ang kasal natin ay base sa isang kontrata, ayoko maging peking manugang." Lumingon si Marian at pinunasan ang kanyang mga mata. Parang walang paraan para magbago ang isip niya. Kumikirot ang ulo ni Justin, "Marian, hindi na tayo bata, matanda na tayo pati na ang mga magulang. Nakikiusap ako sa iyo, itigil mo na ang pagiging matigas ang ulo mo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kasal na tayo at iniisip kita sa nakalipas na 2 araw. Hindi ka ba maaaring maging mas maalalahanin? Inaamin ko na mali ang pagkakaintindi ko sa iyo tungkol sa mga bagay na iyon. Para maghinala ako so you're allowed to hide things from me, and I'm not allowed to suspect you, Mom already took a step back for you. F***sick that she***t. Inikat ni Marian ang kanyang ulo na may galit na galit, "Sinasabi mo ba na dapat akong sumunod sa iyo dahil gumastos ka ng maraming pera para sa akin? Dapat ba akong malugi para bayaran ka? Ako. Ikaw.
Alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nagalit din si Justin, hindi ako maghahinala sa iyo kung sinabi mo sa akin ang lahat sa simula. Hindi na ito bago. Palagi na lang kayong naghihinala sa akin, noong huling pagkakataon ay Hansen Lee ito at ngayon ay ganito na. Kung talagang nagtitiwala ka sa akin, hindi mo sana tinulungan ang mga tagalabas na ay bully ako. Isa pa, kung sa tingin mo ay wala akong malay at walang modo, bakit ako mananatili sa iyo kung hindi ka kontento sa akin kung hahanapin mo ako? Hindi ba mas mabuti pang umalis ka sa iba? Hinawakan ni Justin ang kanyang noo. Napuno ng galit ang kanyang isipan at nagtaas siya ng boses, Marian. Bakit kailangan mong makipagkompetensya laban sa akin? Pinahintulutan kita at pinaunlakan dahil mahal kita, ngunit hindi iyon nangangahulugan na natatakot ako sa iyo. Mahal mo ako. Ha? Tinitigan siya ni Maria ng malungkot na mga mata. Nang may nanginginig na boses, sinabi niya, sabi mo mahal mo ako pero naisip mo ba ang nararamdaman ko kapag kasama kita? Alam mo bang may mga bagay na magdudulot lang ng paghihirap sa buhay ko? Sa akin, isa ka sa mga bagay na iyon. Tinitigan ni Justin ang kanyang mga mata at sinabi ng may matatag na boses, para sa akin, walang maraming bagay o tao sa mundong ito ang makapagpapasaya sa akin, ngunit isa ka sa kanila. 1183. Nilunok ni Marian ang kanyang mga salita sa matalim na tingin ni Justin. Pakiramdam niya ay naging isang bato ang kanyang mga salita na tumago sa isang nagyayelong bukal sa kanyang puso. Matagal siyang tumitig sa mga mata nito bago nagpakawalan ng hininga. Nakaawang ang mga labi, sinabi niya sa kanya, talagang makasarili ka. Aaminin ko, kaya hinding-hindi ako papayag sa hiwalayan. Hinding-hindi ako papayag na iwan mo ako. Hindi ako luluhod at magmakaawa sa iyo, at hindi na ako hihingi ng tawad dito. May karapatan kang manatili dito pero akin ka at hinding-hindi magbabago iyon. Lagi kang hindi makatwiran sa akin. Yumigting ang panga ni Marian. Gusto kong harapin mo ang realidad, sabi ni Justin na may mahigpit na ekspresyon, sa tingin mo ay binaygo ka ni nanay dahil sa pag-imbite sa kanila sa aming lugar. Sa tingin mo ay binubuli ka namin dahil sa pagdududa sa iyo ng 2 beses. Hindi ka ba masyadong malupit? Maaari kang magtantrum sa akin at kakayanin ko ito, ngunit sinira mo ang mood ng iba dahil sa tingin mo ay dapat kang makipagkompetensya sa iyong sarili. Ako ang asawa mo at siya ang iyong biyenan, kami ba ay dapat gumawa ng ganoong kaguluhan? Ikaw. Bulong ni Marian, alam ko, hindi ka kailanman naawa sa akin. Sinasabi ko ang totoo. Nasasaktan ako dahil alam kong lahat ng sinabi mo ay totoo. Pagkasabi nito, tumakbo si Marian pabalik sa kanyang bahay at isinara ang salamin na pinto sa likod niya. Pinagmamasdan siya ni Justin mula sa balkonahe, ngunit hindi siya nag-abala na sundan siya. Ang malamig na simoy ng umaga ay dumaan sa kanya at nakalanghap siya ng sariwang hangin bago tumalon sa balkonahe. Wala siyang planong maging mapagmataas dahil mukhang hindi pa rin matanggap ni Marian ang katotohanan. Nang malungkot si Justin, mabilis na lumabas si Justin sa isang maliit na supermarket sa tabi ng mga suburb at bumili ng isang pakete ng mababang kalidad na mga sigarilyo upang manigarilyo sa kanyang pag-uwi. Napatahimik siya ng lasa ng nikotina. Kahit mayaman na ako, hindi ko pa rin kayang mamuhay ng ganito. Bagay pa rin sa akin ang masamang sigarilyo. At ang masarap na sigarilyo ay hindi pareho ang lasa. Si Justin ay nagpaplanong maglaro sa buong araw upang makapagpahinga, ngunit nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Teresa pagka-uwi niya sa bahay. Mahal, nasaan ka? Parang nagpipigil ng tawa. Mapait na tumawa si Justin, ang tono mo, bakit parang may alam ka? Hindi mo ba alam na dapat well-informed ang mga businessman? Sa'yo naman kasi. Bakit? Nagtalo ba kayo ng asawa mo? Balita ko lumipat na siya. Bumagsak ang mukha ni Justin, paano mo nalaman? Sinabi ba sa iyo ni Talia? Sok! Hindi blabbermouth si Talia, hindi niya sasabihin sa iba. Pumunta ako sa bahay mo pag-uwi ko, at walang tao. Tinawagan ko si Yuna at sinabi niya sa akin. Bakit?
Sinusubukan mo bang itago ito sa amin? Hindi mo ba alam na ang isang tulad ko na may lihim na motibo ay naghihintay na dumating ang araw na ito? Palagi kong tinitingnan ang aking karibal na si Marian. Humajejek si Teresa. Natawa si Justin sa kanyang biro, kailangan mong maghintay ng mahabang panahon. Kailangan nating mamuhay ng hiwalay sa loob ng 2 taon para maging wasto ang diborsyo. I bet babalik siya sa loob ng ilang araw. Hindi ko na dapat isipin iyon. Humalaklak si Teresa, pwede ka bang sumama sa akin sa pamimili? Hindi ka na nakakasama sa akin. Tara, lagi mong sinasabi na abala ka, inikot ni Justin ang kanyang mga mata, nasaan ka? Pupunta ako para sunduin ka. Nasa bahay ako. Pumunta si Didi sa Los Angeles kasama si Oscar. Sabi niya sa Disneyland daw sila magpapasko. I'm so lonely. Huminga ng malalim si Justin, biglang tumanda. Kaya na kung saan ang mga kabataan pumunta para sa isang petsa. Bakit hindi ko naisip yon? Dapat dalhin ko si Leia doon sa susunod. Dumating si Justin sa lugar ni Teresa at makalipas ang ilang minuto, lumabas siya na may kulay abong sweater at itim na lapis na palda. Si Justin ay laging may salpok na hawakan siya sa tuwing nakikita niya siya. Kahit hindi na siya bata, well-maintained ang kanyang hitsura na parang nasa 20s pa lang siya. Anong tinitingin-tingin mo? Simulan mo nang magmaneho. Saway ni Teresa na namumula ang mukha. Napangiti si Justin at tumango. Pinisil ni Teresa ang kanyang ilong at kumunat ang noo nang maamoy niya ang usok ng sigarilyo. Bakit ako nakaamoy usok? Naninigarilyo ka ba sa sasakyan? Ma! Ganyan ka na baka distress? Hindi ka pa naninigarilyo noon, hindi nasisiyahan si Teresa, akala ko espesyal ang lalaki ko, pero hindi pala malakas ang pag-iisip mo. Pinilit na tumawa ni Justin, wala kang awa. Sige, titigil na ako sa paninigarilyo. Saan mo gustong pumunta? Hindi nagalit si Justin dahil nag-aalala lang siya sa kanya. Saglit na nag-isip si Teresa, malamig kaya huwag na tayong maglakad sa kalye. Punta tayo sa mall, doon din tayo mag-lunch. Si Justin ay ayos sa anumang bagay at nagmaneho sa isang high-end na shopping mall na matatagpuan sa sentro ng lungsod. Nakatingin siya sa mga restaurant na nasa pinakamataas na palapag. Kahit na walang hinahanap si Teresa, hindi niya mapigilan ang sarili na subukan ang mga damit, bag at accessories sa mga tindahan. Kung ito ay isang ordinaryong araw, hindi siya sasamahan ni Justin sa isang shopping mall. Mas gusto niyang maglaro at matulog sa bahay. Gayunpaman, sinamahan niya si Teresa dahil wala siya sa magandang mood at dahil hindi rin siya nakakasama nito kamakailan. Dumiretso si Teresa sa mga luxury goods, hindi pinapansin ang mga brand tulad ng Balenciaga, Dr. Martens at Lacoste. Habang ang isang kamay niya ay hawak ni Justin, kinuha ni Teresa ang mga damit at bag na nagkakahalaga ng higit sa $10,000 habang ang sales associate ay maingat na nagsilbi sa kanya. Hindi naiintindihan ni Justin ang fashion, iniisip na ang mga damit mula sa Chanel at Gucci ay tila kakaiba. Ang mga di marangyang tatak ay mukhang mas komportable kaysa sa mga damit na ito. Hoy, kung gusto mong bumili ng damit, tingnan natin yung sa baba. Itong mga damit ay pang fashion show, walang kwenta tingnan to. Iminungkahi ni Justin. Sinuri ni Teresa ang mga detalye sa mga damit habang tumutugon, hindi mo naiintindihan. Kung hindi ako magsusuot ng mga branded na damit kapag pumupunta ako sa mga business meeting, iisipin ng mga tao na wala akong kakayahan. Ang mga tao ngayon ay labis na nagmamalasakit sa hitsura. Pinulot ni Justin ang kanyang mga labi, materyalistiko sila, hindi mo kailangang maging katulad nila. Bakit kailangan nilang pakialaman ang mga tatak, hindi nila kinakatawan ang iyong halaga? Naalala ni Justin ang panahon noong una niyang nakilala si Teresa. Tila noon pa man ay handa siyang magbayad para sa mga bagay, tulad ng limitadong edisyong Land Rover na binili niya. Mas mahal iyon kaysa sa Bentley ni Marian. Masarap maging materyalistiko. Kung hindi dahil sa materyalistikong kababaihan, mawawala na ng negosyo ang mga mararangyang brand.
Hindi tataas ang kita ng iyong asawa ng ganoon kabilis kung hindi dahil sa kanila. Kinawian ni Teresa. Nagmamalaki ka. Si Justin ay namangha kahit na siya ay may magaspang na ideya ng Yellow International Business Scale. Pinanlakihan siya ng mata ni Teresa, halata naman na hindi mo pinapansin ang kumpanya. Napanalo ng bagong patent niya ang pakikipagtulungan niya sa Prada, Hermes at Burberry. Ang mga kita mula sa mga produktong ito ay 10 hanggang 100 beses. Namulat siya noon at napabuntong hininga siya bilang tugon, talented siya sa larangan ng negosyo pero kailangan pa niyang matuto pa tungkol sa pagiging asawa. Humajejek si Teresa at nagulat si Justin, anong tinatawa-tawa mo? Wala lang, sabi mo talented siya, pero I think you're exaggerating it. Well, I admit she's good at it, but her accomplishment has something to do with her identity as the premier's daughter. Sagot ni Teresa. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Justin. Humarap si Teresa sa kanya at walang pakialam na nagsalita, kailangan ng mga negosyanteng tulad natin na gawin ang mga bagay sa tamang oras, sa tamang lugar at sa tamang tao. Hindi ganoon kahirap ang pagkakaroon ng tamang tao, kailangan mo lang kunin ang taong iyon. Kung tungkol sa tamang lugar, depende ito sa swerte. Kung hindi pinili ni Yellow ang industriya ng fashion, maaaring hindi na ito makakaligtas sa mas maraming bagay sa industriya ng fashion. Time? Normally it depends on the government's policy, parang utos ng Diyos. Basta naaayon sa policy, hindi ka dapat mag-alala sa mga business opportunities, kung hindi ka sinusuportahan ng policy, garantisado ang failure kahit gaano ka ka-resourceful. Naintindihan ka agad ni Justin, sinasabi mo bang tinutulungan ni Gilmore si Yellow sa mga patakaran? Kaya ba naging maayos ang negosyo niya? Naging seryoso ang ekspresyon ni Teresa, kailangan mong mag-ingat sa angkan ng Nigel at Gilmore. Kahit na hindi pa niya ito kinilala sa mga nakaraang taon, kung sakaling magtapat siya kay Marian tungkol sa mga bagay na ginawa niya, maaantig si Marian. Kung kinikilala siya ng iyong asawa bilang kanyang ama, magiging kapahamakan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.